Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. Mas maayos na recruitment at proteksyon para sa mga OFWs ipatutupad ng DMW. Pinalakas ng Department of Migrant Workers ang pakikipagtulungan sa mga private recruitment at manning agencies sa pamamagitan ng bagong DMW Standard Quality Management System sa ilalim ng Department Order No. 3 Series of 2025. Dito, tututukan ng DMW Licensing and Regulation Bureau, katuwang ang land-based OFW concerns ang pagpapatupad ng QMS. Babala ng ahensya, ang mga hindi susunod o magsusumite ng peking dokumento ay maaaring maharap sa suspensyon, kanselasyon o denial ng lisensya. Ayon kay Undersecretary Bernard Olalia, layunin ng programa na isulong ethical recruitment, transparency at mataas na kalidad ng serbisyo bilang bahagi ng reforma sa sektor ng paggawa. Pinuri naman ni Secretary Hans Leo J. Kakdak ang 44 na pioneering Philippine recruitment agencies at licensed manning agencies na kabilang sa unang batch na QMS onboarding. Katuwang International Organization for Migration, isinama ng DMW sa QMS framework ang mga transparent recruitment practices at standardized operations na naayon sa global standards upang mapaangat ang kredibilidad at competitiveness ng Pilipinas sa international labor market. Balita mula sa tahanan. Mga Pinoy na biktima ng scam hub sa Myanmar, Thailand, tinututukan. Pinaigting ng DMW ang pagtulong sa mga Pilipinong nailigtas mula sa mga online scam hubs operations sa Myanmar at mga karatig bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ligtas silang may babalik sa bansa at mabigyan ng agarang suporta. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak, 66 na biktima na ang nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Migrant Workers Office sa Bangkok. Inaasikaso na rin ang natitirang mahigit 220 katao para sa kanilang matutuluyan, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Bumuo rin ang augmentation team mula sa DMW at OWA upang palakasin ang operasyon sa Thailand at Myanmar. Mahigpit din ang koordinasyon sa mga embahada at kalapit na labor post para tiyaking lahat ng biktima ay makakatanggap ng tulong at proteksyon. Tiniyak din ng DMW Secretary na bibigyan ng tulong trabaho ang mga magbabalik sa Pilipinas katuwang ang Department of Labor and Employment. Nagpaalala rin siya sa mga nagnanais mag-abroad na mag-ingat sa mga mapanlinlang na alok at huwag pumayag sa iligal na paglabas ng bansa. Balita mula sa tahanan. At ito mga balita para sa linggong ito, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Dan Garcia. At ako naman si Angel Neliasca mula sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.